back sa ating channel na It's a Trap. So ngayong araw na ito, bigyan ko lang kayo ng konting update dito sa ating growing area. Ano na ba yung mga pagbabago at ano yung mga lagay ng mga plants natin, no? At ano na bang mga ginagawa natin para naman, no, kung tamad na kayo at inip na kung wala kayong magawa, no, sa inyo pong mga halaman or sa growing area, at least magka-idea kayo kung ano yung mga ginagawa namin dito na tila ba hindi natatapos araw-araw. No? Kasi minsan sa pag-aalaga ng mga halaman or in this case carnivorous plant, minsan naiinip na tayo, no, ay pwedeng gawin, no, halos parang nakakainip dahil yung mga halaman talaga natubo naman ng kusaya, no? Ano pa bang pwede nating gawin? So yun, simulan natin dito. So ayan, ito yung mga pings, no, na matagal na, yung iba naman kararating pa lang. So minsan pag may mga kararating lang na pings, much better kung ina-acclimate nyo muna, no? So may mga pings tayo dito sa tabi ng mga cuttings. Meron tayong pings dyan. Ayan, yung gypsy cola natin, no, yung napakalaki. Kasing laki ng butil ng perlite and dumating. So ina-acclimate muna natin para sigurado na mabubuhay natin tong gypsy cola. Meron na namang mga may alaga na ito sa Pilipinas, kaya lang mas gusto ko yung ako yung nagpalaki. May mga ganong mga kaganapan talaga na minsan gusto mo talaga ma-challenge rin. So ayan, no. Challenge accepted at challenge given talaga. So ito naman yung mga pingicula primuliflora natin. So ito yung galing sa Pulsan. Ayan. Ayan, tingnan nyo yung difference, ha. Parehas pingicula primuliflora, isang mother plant, pero pag nakita nyo yung difference, napakalaki. Ito naman yung pingicula primuliflora na nasa partial sunlight lang. So, di ba? Parang magkaibang klase ng pinyansara. Hindi, iisa lang yan. Dahil ako yung nag-propagate niyan, kaya alam ko. So, ito lang kasi nasa Pulsan to, kaya kung makikita nyo, patulis yung tubo niya. So, ayun yung paraan niya para mag-adapt sa Pulsan. Hindi agad matuyo yung kanyang leaf. At mabuhay pa rin siya. No, ito naman, pagka nasa partial sunlight, yung parang ordinaryo lang na pingicula primuliflora. Pero mas madaling paramihin at palakihin pag nasa lilim. Ayan. So, ito naman yung mga pings na iba at patuloy ko pa rin silang pinopropagate ngayon kahit na marami na sila. Ito yung Moranensis. Ayan. So, may mga bagong tating tayo ditong pings, no? Ito yung isa sa mga talagang inaabangan ko na ping, Scarlet Knight. Ayan. Dahil tingin ko bibihira pa lang yung may ganyan kahit sa ibang lugar. At ano pa ba? Elmirador at Florian. Ano to? Marciano. Ayan. So ayan, aglata naman yung nasa dulo. So ito naman yung mga helianthera natin. Pasensya na, baka malikot na naman to. Gumamit na po ako ng gimbal para dun sa mga madaling mahilo tulad ko, no? Kahit ako po yung nahihilo rin pagka mabilis yung pagte-turn ng camera. So ito naman yung mga helianthera natin, no? Parang hindi na minor yung itsura nito. Mapula na. At ang lalaki ng kanilang mga anong tawag dyan? Yung nectar glands, no? At may gumuguhit rin pala ang likuran ng minor. Tingnan nyo, natin, zoom natin ng kaunti pa para makita nyo yung pinabanggit ko. Ayan, diba? So may mga ganyang picture pala helianthera. Kung hindi pa mangyari ngayon, hindi ko pa malalaman na posible pala to yung ganitong growth sa outdoor. Ayun yung helianthera minor natin, no? Ganda ng tubo. At taasa tayo na mas gaganda pa yung tubo ng mga yan. So dito naman
No? Ito. Baka may matutunan kayo dito sa nangyari dito. Kasi ako mismo, parang sabi ko, give up na talaga ako sa mga Sarracenia. Kasi kung hindi kung hindi magkaroon ng problema like yung insect peste, no? Minsan natutuyo lang sa akin yung mga Sarracenia kahit anong gawin ko. Talagang root rot, ganyan. Tapos yung iba tuyo talaga. So sabi ko, ano kayong gagawin ko dito? Kaya ang ginawa ko, nag-try uli ako ngayon. At nung nakikita ko, sabi ko, ang pangit na nung Sarracenia. Nung sa time na aayaw na ako, dun pa ako nagkaroon ng natuto, no? Kasi minsan pala, pagka nag-slow yung growth nila, kaya nilang mag-dormant mag-isa. Hindi mo kailangan undergo ng forced dormancy. Ayan, nag-dormant mag-isa. Ngayon, ang dami ng tubos. From one plant, no, ay dadami na yan. Dami na yan tubo ngayon ng new growth. Samantalang nung una ay wala akong makita. Pagdating naman dito, yung mga patay yung tubo, kalimutan ko na ng ID na ito. So anyway, ito yung puti. Nakalimutan ko na yung tawag dito. Ito yung puti na Sarracenia. Ayan. Sabi ko walang natubong new growth. No, naghintay ako ng ilang panahon, sabi ko wala. Ngayon, ayun, nagkasabay-sabay na uli yung tubo nila. Wala sa baba, ayan, may mga new growth na. So hopefully, ayan, magdire-diretso yung mga yan. At baka ma-encourage tayo mag-Sarracenia ulit. Ang medyo alangan lang ako sa Sarracenia kasi medyo malalaki sila, no? Pero ayun nga yung yung pang-hook sa ibang mga tao na bago pa lang sa carnivorous plant. Malaki yung plant na Sarracenia, which is na-appreciate ng mga baguhan sa atin, no? At yung mga hindi mahilig sa carnivorous plant, mas na-appreciate nila to kasi ang ganda ng itsura at kulay, di ba? So yan. Dito naman. Ngayon, dito may mga bago tayong Helianthera. No, maaring na-feature na dito sa ibang video, pero i-update ko kayo ano nang lagay nila ngayon. So ito yung Helianthera ciliata. Ayan. Ito naman yung McDonald's na hybrid na pilosa. Malaki na rin. Tapos meron tayo dito na bago, itong Heterodoxia X minor. Ayan. Sabi nung nag-trade sa akin ito yung one of the fastest producing teacher, no, sa mga Helianthera. So titingnan natin kung effective rin dito sa outdoor setup natin. Pero yung pinagkuhaan ko nito, ang sabi niya sa akin, outdoor grown daw to. So salamat sir. At ang sumunod itong Helianthera nutans, no, sa iba ko naman to nakuha kasama nung ciliata and puliculata. Ayan, ayan yung nutans. Pero may nutans na ako dati. No, natigok lang kasi napabayaan ko. Etong puliculata, ayan. Ayan na siya. Diba? At ito naman yung Sarracenia na Burgundy Black na ating inaalagaan na medyo matagal-tagal na rin nandito. Na nagpo-produce na rin ng mga dito matured feature. Pati itong maliit na propagation natin, nakala natin ay matutuluyan, ay nagbigay na rin ng new growth, no? Which is good. At ito, may napansin ako dito. Makinig kayo kasi may matututunan kayo dito. Kasi ako naman natuto eh. Kasi mahilig tayong di ba? Yung magtipid sa mga medium. At mahilig rin tayong mag-experiment, no? Kasi sabi natin taga Pilipinas ako dapat ang aking mga gamit locally acquired at mura. Tama 'yon. Pero no, para lang magkaroon tayo ng idea kung anong epekto ng tamang medium sa mga alaga natin. Tingnan niyo tong seeds na in-sprinkle lang natin dito sa sa kanuma, kung daw nagkakamali. So tingnan nyo yung campanulata, tingnan nyo. Ang dami na nag-sprout. At mas mabilis yung growth nila kumpara doon sa iba kong mga tinanim sa ibang medium, no? Samantalang iba sprout pa lang. Ito tingnan nyo, halos lahat na nag-sprout. At mas mabilis silang nalaki.
So, yan, medyo nagising-gising ako sa katotohanan na malaki pala talaga ang difference kapag tama yung medium na gamit mo. So, speaking ng medium, ito yung naman, yung medium ng Campanulata na tinanim sa pure sphagnum moss. Pero ilalim natin sphagnum moss and perlita. Yung toppings lang yung pure sphagnum moss. Malalaki na rin, pero para sa akin mas malalaki yung nasa baba. Mas marami lang ito nag-sprout kasi mas marami akong seeds na nilagay dito. Actually, isang stock to kaya ganyan karami. So, ito naman yung alata ng mga seedlings na ang daming namatay. Pero ang lalaki naman nila. Lumalaki. So hopefully wala nang matuluyan dito. Hindi ko alam kung ba't namamatay eh. Samantalang lowland to. Ito pa yung nagiging juicy. Tingnan nyo itong mga highlands natin na Attenborough. Attenborough ay pala. Yung pala yung tama daw. So ayan. May mga may mga malalaki-laki na konting seedlings, no? At nakikita na yung uniqueness ng kanilang mga trees, no? Sa kanilang leaf and feature. Ayan, no? So, ito naman yung iba ng mga Attenborough. Ayan, ito po. Ang dami. Ayan. Meron pa yan, hindi ko na maipakita sa inyo. Tapos ito naman yung mga sarasinya natin. Dami rin na dito, natigok eh. Pagka nire-replant mo talagang sarasinya, medyo maselan sila sa replant. Kahit anong ingat mo, may natutuluyan din. Pero kumpara sa mga iba, hindi na ganun karami rin yung namatay. Kumbaga, may mga nabuhay, may mga namatay. Siguro namatay dito around 30% ng mga tinanim ko dito, dedo. Ayan. So, ito naman yung galing kay Ma'am Carmen Espina na seeds, Philippinensis, and yung hetero na Mirabilis. Ayan. Bilis nilang lumaki. Ayan. Kaya inisip ko nga yung mga nasa freezer natin na mga seeds, parang ayoko nang patagalin at gusto ko lang nang itanim. Ito yung heterosexual, no, na galing sa heterosexual na parents. May male and female na flower. Ayan. Pero hindi natin alam kung male and female rin yung flower niyan. So ito naman yung nagmekos-mekos nating seeds, no? Sa isang lalagyan na naghalo-halo sila. Kaya tinanim na natin sila magkakasama. Hindi mo rin naman mahiwalay yun. No, kaya ayan, tinanim na natin. Diba, ang dami eh. Ang ganda pa. Sarap sa mata. So ito naman yung setos natin na soon maipopropagate na uli natin. Nabili kasi yung 3 setos natin kaya na-delay yung out natin eh. No? Na-i-out agad bago pa i-post sa Shopee. Kaya po-propagate ulit tayo. Mabilis lang naman na mag-propagate. Katunayan yan, etong pinropagate natin na Pingicula cyclosecta, may mga growth na siya. Sabihin successful na. So, tignan natin ha. Ito. Ayan, ito. Lapit pa tayo konti. Ayan, may mga leaf na yan sa ilalim. Ay, sorry sa likod ha. Ayos tayo ng pwesto para less yung gulo. Ayan. So, ayan o. Nakikita nyo ba yan? May mga leaf na sa ilalim. Ayan o. Ayan. So, pati yung iba, may mga leaf na rin. Hindi ko na maipakikita sa inyo isa kasi maliit eh. Naka-zoom. Konting galaw lang malikot. At baka marami na mahilod sa video ko. And pala yung ibang Attenborough na nasa yung tinanim natin na huling tanim. Nandito pa.
Ayan, di ba? Ang dami, kumpul talaga sila sa gitna kasi sa gitna naman talaga napunta yung mga tanim natin ng last na tanim. Ito naman yung ito. Ayan, Agnata Expo to CNCs. Bilis nila dumami kasi pag wala akong ginagawa, umakit ako dito, propagate lang ng propagate, di ba? Para habang walang nabili, paparami natin. At least may pang post tayo sa, di ba? Sa social media. Maganda yung itsura pag parang naging carpet na yung things eh. Tapos noon, pagka wala na tayong may tanim, no? Mapagtanimnan pala, papabulaklakin naman natin sila. Ayun ang plano. So, siguro mga isa or dalawang trays. Ayan, pagka dalawang trays na yon, mag-ano na tayo. Papabulaklak na tayo. Para makapag-cross rin tayo ng sarili natin. Bili tayo ng bili sa ibang bansa ng mga crosses. Posible naman na tayo rin naman ay mag-cross. Ito, update ko kayo sa mga Nepenthes. Ayan. Kanina, bago ako mag-video dito. Ayan ako ni Samsam, sabi para ako daw sa inyo yung mga bago naming alaga dito. Bees. Ng mga bees, no? Stingless bees. So, ito yung mga Nepenthes bago tayo pumunta doon sa mga bees. So, ito yung mga Nepenthes natin. Ewan ko kung itong specifically pinapakita ko sa inyo. White talaga yung picture niya. May hue ng red and pink, no? Pero ang white kasi naarawan naman to. Ewan ko lang kung mas papaarawan ko pa. Hindi naman talaga meant na i-direct sa ng picture plant, di ba? So, but anyway, we'll try to observe kung talagang white talaga siya. So, ito, pakita ko sa inyo yung mga stingless bees. Ito, may mga peral colony ako. At meron akong mga acclimated na or domesticated tawag ko. Ayan. At yung technology na to ay ginagamitan ng bao para eco-friendly. So bao lang ang ginagamit. At ayan sila. Ba't ako nag-aalaga ng stingless bees samantalang carnivorous plant ang aking main plant dito. So gusto ko kasi nagkaroon ng natural pollinator. No, kaya lang, hindi ko alam baka mali yung observation, mali yung decision ko or Kasi ang ating mga halaman dito ay puro imported. No? Baka hindi nila kilala yung mga halaman yun. Pero hopefully matutunan nila. So ito yung mga mga domesticated na mga stingless bee. No? At ito naman yung mga peral colony o yung mga galing sa yung mga nagbahay sa mga puno-puno ganyan. At binenta sa atin. So hindi naman bawal talaga manghuli na ito sa wild. Wag lang yung aabusuhin na halos wala nang tinitira. Ayan, kasi syempre kailangan rin ng pollinator sa wild. Ayan. Okay, bye-bye. Love you. Huwag ka masyado manonood Ayan, so meron pa tayong iba ditong mga mga nasa bao lang. Ang tawag niyan bao technique yata o bao technology. Wala pa po akong seminar na natin sa stingless bee pero nag-decide ako na mag-acquire na para matuto na ako habang hintay ako ng schedule na tamang-tama sa akin. Ayan, meron din dito mga feral colony. Naglagay rin tayo dyan. At naglagay rin tayo dito naman nung isang bao technology, bao technique. So, ang original na plano talaga, puro pera lang kasi nga, para tipid sa budget. Nagkamali ng lapag yung binilang ko. So, nasa Bataan na siya nung malaman ko na hindi pala para sa akin yung may mga bao. So, kesa naman balikan niya pa, and sabi ko sa kanya, bayaran ko na lang. So kaya yan, nabayaran natin nang hindi inaasahan, nagkaroon tayo ng tatlong nagkaroon tayo ng tatlong bao, nasa bao ng mga stingless bee. No? So siguro gagawa rin ako ng dito, ng mga video about this
hobby ba to? O bisyo na. So, gagawa tayo ng ano dyan, ng video kasi nga marami akong mali na ginawa ko na dapat matutunan nyo kung sakaling interested talaga kayo mag-alaga ng stingless bee. Dahil napakaraming benefits na itong stingless bee. No? Comparable siya, yung benefits niya sa Manuka honey. Doon sa nakakaalam, doon sa Manuka honey. So, yun. Ayun yung ano doon. I-research nyo lang, type nyo sa Google. Ayun ang pinaka mahal na honey sa buong mundo at very beneficial. So may mahal pa doon kesa doon, pero ayun yung widely available na pinakamahal. So ito yung mga plants na tinanim ko ngayong umaga lang, nireplant ko. Kala nyo bago medium yan, yung iba bago, yung mga ibang ibabaw, pero yung ilalim mga old medium yan na minekos-mekos lang natin, ginamit ulit natin. Bakit hindi tayo gumamit ng new medium? Bakit tayo gagamit kung pwede pa naman gamitin yung luma, di ba? So, ang advantage sa lumang medium, may mga good bacteria na doon. At may mga insect na good insect like yung mga bulate, mga yung tagalines ng mga algae na isopods ba yung tawag doon. So, meron na sila noon. Kaya hindi ko na binago. Kumbaga, ang ginawa ko dyan, yung mga ibabaw na sobrang daming mga tawag dito, lumot. Yung lumot talaga na ganyan, parang carpet moss. Inilalim ko sila lahat para hindi na dumami. Kasi hindi rin maganda sa sobrang daming carpet moss sa plants ninyo na sasakal sila. So inilalim ko yon at inibabaw ko naman yung nasa ilalim. Tapos nilagyan ko ng konting toppings ng bagong medium, yung special medium na binidyo natin noong nakaraan. Ganun lang ginawa ko, tapos tinanim ko na yung iba. Yung iba nga pinatong ko lang. Tulad na lang halimbawa na itong diabolicorn. Nagukay lang ako dyan, tapos tinanim ko na, pinatong ko lang. Tapos pati itong iba na mga nilagay natin, like yung GJ Smiley, Green Joe Smiley. Hindi na. Kasi ito, dahil tinanim natin, inilipat natin, pinagsiksikan natin sa mga trays, yung mga ibang konti lang. So, nabakante itong tatlo. Kaya iniisip ko ngayon na magtatanim ako ng mga seeds, Nepenthes seeds, para hindi masayang yung space. No, at marami pang mapipring space mamaya tulad nito. Dito nakalagay dati yung Holland na BFT. So, tinanggal ko na, nilipat ko na doon. At mamaya, magtataniman natin to ng seeds ng Nepenthes. Pero hindi dito sa video na to. Kasi update nga ito . So ito yung mga hindi pa natin transplant. Meron pala akong UK Solace na pula. Hindi ko nilagay dito yan. Kusa sila nagpula. Hindi nga lang pula Tingnan nyo, parang may mga patches ng red and green. Dito. Yan. Hindi naman ako naka-grow light. Hindi ko naman sila ni-radiation, pero nag-barrigate. Hindi lang po dyan pati sa dito, sa alien. Na-picture ko na to dati. Yan, nagre-red yung mga alien ko. Red alien. Sa tagal siguro nilang expose sa radiation ng araw. May radiation kasi yung araw yata. So, nag-barrigate siguro. Ewan ko lang So, ito yung mga black star naman natin. Ayan, nire-repat ko rin to pagka may time pa mamaya. So, ito yung mga egg-spider natin. Ang lalaki. Dami na rin nabili. So, iba na iwan. Yung mga malalaki pa dyan. So, ito yung orca. Na napakaganda. Ito yung mga nasa international community. Tinatanong kung anong klaseng cultivar. Orca lang po yan. Pero, ayan, napakaganda ng orca. So, ito nga yung alien. Ito yung ARPC. Kung nagtatanong kayo kung anong malaki, ito, ARPC, Polish Dracula. Ayun yung malalaki ngayon. Diba? So, may mga bago tayo dito. Hindi ko pa pala nalagyan ng label. Red-green o green-red na BFT. Ayun yung pangalan niya, green-red. Ito naman, panel trap.
Burbank Best, Adan Tate. Ito ay Red Moon Trap. Yan. Southwest Giant. Yan. Ito yung salmon na napakaganda. Hindi pa ganun ka kita yung mga trades niya, pero ganda na. So hintayin pa natin lumaki-laki ito. Mahihayin eh. So ayan, Coffee Lodge pala, may malalaki pa rin. May malalaki, mapupula pa. Medium kasi ang Coffee Lodge, yung variety niya eh. Tapos Lucio Page, may nagsabi sa akin itong Lucio Page daw, pero tama pronunciation pa, ay isa sa mga pinakamagandang traps. Yung traps hanapin yung pinaka mature na traps ng Lucio Page, hindi yung naman nasa internet lang na yung may parang nag-fuse yung gilid. May mas maganda pa doon pagka at yon ay picture ng sa Pilipinas. And pumunta kasi dito si Sir Ja Salcedo. At sabi niya, meron ako na ito. Lucio Bates. At pinakita niya yung picture, ang ganda. So ito yan, GJ Andromeda. Si Sir Ja rin ang may dala niya ito. Tinrade niya sa salmon. Tapos, Captit, no? Bago rin to, Captit. So, Royal Red Couch sa mga pinaka-vigorous growing dito sa growing area natin. Siguro dahil nasa initan siya. Yan, may lipat nga dito yung mga mamahali natin. And so, ito pa yung mga iba. Yan, ang dami na nating Acai Rio. No, pero dyan muna sila dahil papalaki pa naman eh. Yan. Tapos may bagong dating rin tayo na Corrigan. Ayan, Corrigan. Tapos Thorny Devil, tignan nyo, napakaganda. Lumalabas na yung mga traits paunti-unti ng Thorny Devil. Ayan diba? Ibang iba yan sa Shenron. Thorny Devil. So, ayan. Medyo malaki rin yung may mga malalaki pa rin na Treps Dracula. Pero dati mas malalaki yung dati. Naibenta na eh. Ayan, malalaki pa rin naman sila. Tsaka marami pa yan, hindi nyo lang masyadong makita. I-zoom natin yan, diba? Marami pa rin. Tapos Dracula Purple Giant, kaya galing kay Sir Jarin to. Red Mount, Periscope. Ayan, sa iba naman to galing. Ayan, Periscope, DCXL, Captrap pala, Captrap. Bloody Nurse. Ayan, King Henry. King Henry pala to. Kala ko ito yung DCXL. Yung DCXL ko. Ito pala. Ayan. Kaya sabi ko, ang lit naman ng DCXL ko. Pala King Henry pala to. Nasa gilid. Ayan. Ito na to. PPE. Ayan. Tapos, ito. Tingnan nyo to. Ito yung St. Patrick's Beard. Ayan. Tapos, nagpuproduce na siya ng normal trap. Pero may pagka-pompoms pa rin yung itsura niya sa likod. Pero, nag-turn na siya into normal trap. Diba? Pero ang ganda pa rin. Angas pa rin. Diba? Tapos, mayroon siyang pompoms na konti sa likod. Ayan. Meron siya dun sa likod. Tingnan niya yung likod. Parang may ponytail sa likod. Tapos ito yung St. Patrick's Beard na pure normal traps. So magkakaroon pa rin ng mutation yan, pero hintayin pa natin. Tapos may propagation na pala tayo na ito, St. Patrick's Beard. Ayan, wait lang, pakita ko. Ayan, ito, maliit. Ayan, itong pundu, maliit pa rin. Ayan, parang lang siya, sphagnumos, kaliit. Ayan, tapos ito yung ating Wifula. Ayan, puting-puti pa rin. Pero ngayon matataba na yung kanyang penteon.
At may mga propagation, ayan, buhay na yung mga propagation. Saan ba yung daliri ko? Ito. Ayan, ito. Propagation. Tagal ng propagation ng leaf foolings, no? Ayan. Tapos ito yung rhizome division, no? Medyo malaki-laki. Medyo mabilis-bilis pag rhizome division. Ayan. May leaf foolings rin doon, hindi ko napapakita kasi maliit pa rin eh. Ito, Freaky Star. Freaky Star. Diabolic Row. Ayan, tapos Fuse Tooth. Diba to sa Pasitooth? Mas malaki tong Fuse Tooth. Ayan, tapos Supernova na pom-poms. Ayan, tapos ito yung Red Sawtooth. Ayan, sa international community, ang pangalan talaga niya Red Sawtooth. May mga iba lang nakalagay Sawtooth. Pero meron pa kasing isang Red Sawtooth na pure red talaga. Ewan ko kung ano yung mas ano doon. Pero parehas naman silang legit na sa mga ICPs pa rin. So, ano pa ba? Ito. Yung ating scarlatin, yung mother plant. Tapos ito yung sec giant na malalaki na. Marami nang bumili na ito. May mga stingless din, oh. Sana matutunan nilang kumain sa mga halaman dito sa loob. So ito naman yung ating vampiro na lumalaki at nagkakaroon na ng mga traits. Ayan. So mamaya papasok na ako sa loob. Medyo nagugutom na ako. Ito yung Princess of Negros. Ayan, malaki na. Malaki rin pala talaga itong Princess of Negros. Ayan. So napakaliit pa na ito nung nakuha ko. Kay Sir Ja rin yata ito galing. Ito kay Sir Alvin to. Yung Green Joke. Square teeth. Ayan. Maliit pa to eh. Ngayon maliit pa. And itong hug medyo lumalaki na. Pro Giant kay Sir Ja. Ayan. So ito kay Sir Alvin. Kay Doc Alvin. Itong Lips and Lashes na anong laki-laki. XB52 Sunrise. Tingnan nyo kung nakapulot ng sunrise. Hanap tayo ng pwede makikita nyo. Ayan. Sunrise yan, pero tingnan nyo yung itsura. Parang red cultivar na, di ba? At sila nagganyan ng kulay. Dahil siguro nasa arawan eh. Papalit ko nga yung pwesto ng ibang Parang ganda yung pwesto dyan eh. Bilis mamula. Ayan, may mga cultivar tayong mga pinaparami dito. So ito yung isa sa mga nagustuhan ng mga nasa international community, yung red microdent. Ito yung orca. Ito rin, tinanong rin to sa ganda. Ganda naman. Tapos itong Asistus. Ewan ko kung bakit hindi ito masyadong na-appreciate, pero ang ganda na ito. Siguro sa darang cultivar, hindi na natin maisa-isa talaga. Asistus. Ito, rod long finger na magbabalik na to. Malapit na to pag na-propagate natin. Ayan. Tapos honeycast butterfly. Ayan. Ito yung isa sa mga mutated traps na talagang nakakakain. Ayan, may nahuling langaw. Tapos deep jump. Ito naman yung Archangel pula. B52 is Lux Giant, boy pa. Ito red dentate. Ayan. Yan ang malalaki. Ayan. So, itong Shenron, tingnan nyo kung gaano kalaki. Hindi ko ginagalaw eh. Nag-dormant na siya, kasi ngayon bilis gumising. Gising uli eh. Mas malapad na yung leaf na ito pagka nagising ko ngayon. So anyway, marami pa tayong gustong ipakita. Kaya lang, gugutom na ako. So susunod na ulit. Matahaba na rin na itong video na to. Kung may mga request kayong video, message nyo lang ako. Gagawin natin yan.
No? So, yun lang muna. At kung gusto nyo panoodin yung mga propagation ko dito, mga daily activities, message nyo lang kasi ang dami na nating video. Kung ilalagay ko pa yon, no, baka hindi nyo na ma-appreciate. Pero kung gusto nyo makita kung paano ko ginagawa yung mga propagation, repotting, pag-reuse ng medium, pagtatanim ng seeds, no? Message nyo lang ako at ilalagay natin dito. Bagay, i-video natin. So, yun lang. God bless and bye-bye.